Good day sa inyo mga ka-icon, no? So last na upload natin nung previous videos natin about kay Keyway Icon 110cc, pumalo na agad to ng 21,000 views. At nabasa natin sa mga comment section na ang dami nilang tanong about sa mga inilagay natin kay Keyway Icon 110cc, no? So gaya nga ng nakikita ninyo sa video na yung karamihan ng mga nagko-comment sa previous videos natin kung ano nga ba itong gold na nasa front shock, no? So itong nasa front shock na ito ay cover lang na ma-order ninyo sa Shopee. I-search nyo lang yung universal cover for front shock, is ando na yun sa Shopee. Lalabas yung iba't ibang kulay depende sa color ng fairings ng motor natin, no, ng motor ninyo, no. So itong motor natin na ito is 3 years na, kaya talagang inaalagaan natin siya sa change oil at saka sa gear oil. So every 1,200 na kilometers ng kanyang tinakbo, talagang change oil na agad natin, no, para ma-maintain natin na good talaga yung engine niya at hindi tayo bigyan ng sakit sa ulo once na tumakbo tayo ng malalayong lugar, no, lalong-lalo na sa mga nagra-rides dyan, no. So kailangan talaga ma-maintain niyo yung ano nito, yung pag-change oil, no. So ito, ayan, cover lang din yan, no. So ito is MDL na galing pala to ng ng kasa. So doon din to kinabit, which is ang nagkabit nito is mekaniko. So ang SRP na itong MDL na ito is nasa 1,200 lang siya, and genuine to, no, genuine pala to itong MDL na to. So malaking tulong ito lalo kapag madilim na bumabiyahe kayo sa madilim na lugar, which is visible to, lalo na kapag meron kayong MDL. So meron tong apat na variant ng color, which is white, yung blinker, yung high beam ng color white nya is yung yellow, and low beam ng yellow. So bali apat yung type of features ng MDL na ito, no. So yun, alaga lang din siya sa BS1, kaya medyo makintab yung motor na ito kahit 3 years na siya, no. So yun, ngayon sasagutin ko yung mga nagko-comment sa previous videos natin, dahil yung motor daw nila kapag in-start na nila, which is buhay na yung engine nya, so yung gulong dito is umiikot siya, no. Umiikot daw siya kapag naka-start na yung motor, kahit na hindi pinipihit yung silinyador, which is umiikot pa rin yung gulong kahit na hindi siya pinipiga yung throttle nya. Bakit nga ba, no? So sasagutin natin. Once na pag-start ninyo ng motor ninyo, and kung mapapansin ninyo, hindi ninyo pinipihit yung silinyador pero umiikot yung gulong, possible na yung belt ninyo, mga idol, ay mahigpit, no, masikip siya dito sa panggilid. So kapag masikip yung pagkakakabit ng belt ng panggilid ninyo, may tendency na pag naka-start na yung motor ninyo, iikot yung gulong. Iikot yung gulong niya. So pangalawang reason kung bakit umiikot yung gulong, pwedeng mataas yung minor ninyo. So ang gagawin ninyo is pihitin nyo lang pakaliwa yung minor, pababain nyo yung minor para hindi umikot yung gulong once na naka-start na yung inyong motor, no. So pangalawang reason kung bakit umiikot yung gulong kahit na hindi natin pinipiga yung silinyador, pwedeng sa panggilid. So yung mga spring, bola,
etc. dito sa panggilid is palitin na, no? So palitin na, kaya kailangan palitan nyo na rin kung nasa 1 year na yung motor ninyo sa inyo, no? Si Kiwi Icon 110cc, no? So next natin mga idol, no? Next natin, yung nag-comment pa sa atin is namamatayan daw sila ng motor. Namamatayan daw sila ng motor. So meron naman daw silang gas, okay naman yung panggilid, and gumagana naman yung mga wirings, pero namamatay yung kanilang motor. So na-experience na rin natin yan nung nasa festival tayo. So bumabiyahe tayo ron. So kakatapos ko lang magpagas, and ang nangyari sa motor ko is bigla na lang siyang namatay. So bigla na lang siyang namatay ng hindi ko alam kung ano yung dahilan niya, no. So yun, nanood ako ng ibang mga vlogger na nag-upload regarding sa ganung issue, is nalaman ko na dahil din sa minor, no. So ang ginawa ko is inopen ko itong upuan natin. So merong pihitan sa minor dito. So ang ginawa ko, tinaasan ko muna yung minor, then ang ginawa ko is kinikstart ko, no. So gumana siya. So simula nun, every time na namamatay yung motor ko is pinipihit ko yung minor niya, tinataasan ko, and ginagamitan ko ng kickstart. So kapag kaalam kong okay na siya, so binabalik ko na ulit sa dating pwesto niya, yung original na pwesto ng minor, no, para syempre hindi malakas sa gas. So once kasi na tinaasan natin yung minor, possible na tataas din yung kain ng gas, no. So kailangan talaga tansyahin natin every time na magpipihit tayo dito sa minor niya, no. So ano ba? Ayan, so yung gulong pala natin mga ka-icon, no, kung makikita ninyo is napakalapad niyan. So mas malaki yan kesa dati na yung stock ng gulong niya, no. So kung makikita ninyo dito sa unahan, yung gulong niya ay nasa ano ba sukat na ito? Nasa 180 by 14, no. So yung gulong pa lang sa unahan 100 by 80 by 14, at yung gulong naman sa likod ay 110 by 80 by 14. So ganung kalapad, no. So napakalayo dun sa stock na gulong nung bago pa lang yung motor natin. At kung magtataka kayo, wala yang sayad, no. So pwede din ninyong palaparan yung inyong gulong, depende sa shop na bibilhan ninyo ng gulong. So mas maganda na itanong ninyo dun sa mekaniko kung pwede bang maikabit yung mas malapat na gulong sa ganitong klaseng motor na hindi naman siya kalakihan, no. So yun, wala naman tayong ibang in-upgrade dito. Yung side mirror niya, ayan, so nakaganto yung side mirror niya. Nilagyan lang natin dito ng bracket para medyo may formang konti, and naka CP holder tayo para every time na kailangan natin gumamit ng apps Google Map ay hindi tayo mahihirapan na mag-Google Map, no. So yun yung ating yung ating idinagdag dito, which is yung MDL at yung matibay na bracket, no. So makakabili kayo sa Shopee ng ganitong kaganda na bracket dahil wala talagang alog ito. Kahit na malubak, hindi maalog yung ilaw kasi matibay yung bracket niya. So yan yung maganda rito sa bracket na nabili natin sa Shopee. Search nyo lang sa Shopee Kiwi Icon bracket. So lalabas dyan, parang nagre-range siya ng 800 to 1,200, but still medyo may kamahalan kasi nasa 1,000 plus na rin siya, pero maganda naman siya kasi nga matibay yung bracket at hindi siya nangangalawang. So matagal na rin nakakabit sa atin yan, no. So yun mga idol, isa pa sa mga nag-comment sa atin doon sa previous na in-upload natin is nasa 2 years pa lang yung kanyang motor, bigla daw namatay yung ano niya, yung mga ilaw niya, and hindi niya na rin
makita yung dito sa infotainment niya, yung ito. So hindi na niya makita. So bigla na lang namatay yung mga ilaw, no. Kahit signal light hindi na rin gumagana, kahit itong ilaw dito, so hindi na gumagana, no. So kapag ka ganun ang na-experience or na-encounter ninyo, it's either yung regulator ninyo ay palitin na regulator. So it's either na palitin na yung inyong regulator. So kailangan ninyong palitan yung regulator, kasi yung regulator sa kanya pumapasok yung kuryente, no. Yung lahat ng mga kuryente sa kanya pumapasok, and siya yung nagbibigay ng maayos na electricity sa lahat ng mga kumokonekta nito, kagaya ng mga ilaw, yan lahat, signal light. So kailangan ninyong palitan yung regulator, no. So magtanong kayo sa pinakamalapit na kasa ninyo, pa-check ninyo yung kuryente. Meron naman silang pang doon, pan-detect. So kung pwede nang palitan yung regulator, kasi yung regulator, mga ka-icon, is pinalitan na natin yan. Bago na yung regulator niyan. And yung battery, so pinalitan na rin natin yung battery, no. So pinalitan na rin natin yung battery, and pinalitan na rin natin pala, mga ka-icon, yung kung makikita ninyo, pagka binrake ninyo yan dito sa harap, itong dalawang brake na yan, kung wala kayong nakikitang ilaw dito sa likod, kung hindi yan umiilaw kapag binibrake ninyo, pinipindot ninyo yung brake, yan, ibig sabihin mahihirapan din kayong gumamit ng push start. So may ipinapalit doon na para magamit ninyo yung push start, kasi kapag hindi nyo na nagagamit yung push start at bago yung battery ninyo, ibig sabihin may problema doon sa wirings na yun. So yun, mura lang naman yun. Sa kasa na rin kasi tayo nagpakabit, no, nasa 160 lang yung genuine nila. So yun, bago na rin yun, kaya kapag pinipreno ko yung magkabila na yan, is umiilaw to. Lalo na kapag magpaparehistro kayo ng sasakyan or ng motor, yan, kailangan okay lahat, yung busina, yung ilaw, yan, so okay lahat, gumagana. So para hindi rin magkaroon ng problema kapag magpaparehistro kayo, no. So yun, papalitan din yun yung wires na yun, yung wires na na nakakonect doon sa mga wirings, no. Yun, para gumana yung push start ninyo. So yun yung mga na-experience natin, na ngayon is hindi na natin siya na-encounter kasi pinalitan na natin siya ng mga genuine parts. So mas maganda pag genuine parts, kasi taon talaga tinatagal, lalong lalo na yung belt. Siyempre yung belt ninyo, so kailangan i-check nyo rin every time na magpapalinis kayo ng panggilid, kung may mga guhit-guhit na. So yun, kapag may mga bitak-bitak na, guhit-guhit na, so kailangan nyo na yung palitan para hindi kayo maputulan ng belt, no. So spark plug, ayan, mahalaga yung spark plug, i-check nyo rin. So yan din yung isa sa mga pinapalitan din kapag naka-isang taon na yung motor natin, na araw-araw natin ginagamit. Spark plug, belt. So yan pa lang naman yung na-encounter natin na sa atin kapag bumabiyahe tayo. Belt, ilang beses na tayo naputulan ng belt, may 2 beses na. So kaya yung pinalit natin na belt dito is genuine. Mas maganda kapag genuine. So ang belt is nasa 1,600 sa kasa. Kung bibili kayo sa Shopee, nasa 600 to 800 lang siya. So mas maganda kung genuine na belt, na para taon talaga yung itatagal niya, and matibay, no. So yun, mag-comment lang kayo, mga ka-icon, mag-comment lang kayo, and gagawa pa tayo ng marami pang mga videos about dito kay Kiwi Icon 110cc, no. So itong video na ito is ginawa ko para makatulong sa mga ibang mga riders na naka Kiwi Icon 110cc dyan, no. So yun, so maraming salamat pala sa pag-suporta sa video na ito, and sa mga bago pa lang na hindi pa nakaka-subscribe, mag-subscribe na kayo. Ilalagay ko sa comment section yung mga link kung saan tayo naka-order ng mga ikinabit natin sa motor natin. So yun, comment lang kayo kung ano yung mga gusto nating i-content regarding sa motor na ito. So maraming salamat, mga ka-icon, and see you on my next vlog.